Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Hi there mga kapatid! It's me again. So for today, ang i-feature natin ay ang mga naging comment ng mga banateros sa pagtakbo or ano bang tawag doon? Pag-file ni Diwata bilang fourth nominee sa party list nila yata. Ako vendor, yun yung pangalan ng party list, but I'm not sure. Ang gagawin ko, lahat ng naging comment ng banateros, si La Coach Oli, si Boss Dada, si Banat Bay, tapos si Master Judea, si Dan Chan, si Brothers Travelers, si Jay kasi tinitingnan ko yung vlogs niya or yung mga video uploads niya, wala siyang, hindi yata niya na-cover yung kay Diwata, but anyway, so for today, yun lang yung iano ko. Natuwa lang kasi ako dun sa mga naging comment nila. So, alam mo naman, dati trending yan si Diwata, tas nawala, tas feeling ko gumawa na naman siya ng pangalan niya ngayon para lumabas naman at mapag-usapan siya. Kaya ito, i-ano din natin, i-cover din natin. So, let us start watching, guys. Kadahan party list, A teacher, 4 dapat party list, at ang vendors party list kung saan fourth nominee si Deo Balbuena o mas kilalang si Diwata Pares. Magiging boses daw ito ng mga vendors sa Kongreso sakalit papalarin sa eleksyon. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Ayan, kita mo. Torre, nabababoy na ang Pilipinas. Ay, sorry. Sorry po, sorry. Sorry, Torre. Sorry, Torre. Sorry. Pambira naman. Sino ba kasi nagpauso ng Torre na yan? Si Basti ata, no? Si Basti. Hindi ko alam talaga. Sorry. Medyo hawig lang talaga eh. Sorry. Diwata, nabababoy ang politika. Diba? I mean, ito, bigla na lang susulpot para sa politika, magiging boses ng vendors. Kunwari ako, vlogger. Bigla na lang naging boses ng mga vloggers. Adik, boses ng mga adik. Parang, naglolokohan ba tayo? Di ba? Ay wala ka nga ano sa politika eh. Hindi mo nga maharap ng maayos yung mga ibang pumupunta sa'yo. Naiintindihan ko naman minsan kasi naabala siya sa kanyang trabaho. Pero syempre, iba yung ano eh. Yung may alam ka sa politika, sana bago mo pinangarap yan, ipinakita mo sa tao na may alam ka sa politika. Na ikaw ay nagsisilbi na sa mga taong bayan. Na in a way, there is connection between you and politics. Hindi ka basta-basta papasok. Tapos mangangako ka ng ano-ano. Huwag na po tayong papaloko sa ganun. Halimbawa, ititigil ko at susugpuin ko ang mga droga sa bansang Pilipinas. Pero siya adik. Magpapatayo tayo ng 100 housing. Nakapagpatayo na ba siya ng ganun? Diba? Hindi ka pwedeng mangangako, pero saka mo pa lang siya magagawa pag nandoon ka na. Nagigets nyo? Dapat resibo. Dapat ebidensya. Dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Ulitin ko. Yung ipapangako niya, dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Hindi gagawin kung mananalo. Maling-mali yun. Si Diwata ba? Naging boses na ba ng mga vendors dati? Nga. Sumikat lang. Kahit wala namang koneksyon sa politika. Diba? Niloloko nyo taong bayan. Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Ganon. So, ganon. Iboto siya kasi mag-a-unli rice tayo at may free soft drinks.
Ano to, Diwata? Ginagawa mo tanga mga Pilipino? Nilalagyan mo ang mga Pilipino? Inuuto mo mga Pilipino? Iboto ka? Magbibigay ka ng ano? Yan ba ang trabaho ng senador? Mamigay ng mapares? Ay, senador, ng congressman? Tatandaan mo natin, ha? Congressman po yan. Party list. Gagawa ng batas. Gagawa ng batas. Anong alam niya sa batas? Ano yung boses lang? Hindi mo trabaho mamigay ng pares at soft drinks. E di ako may tanong sa inyo. Ito, tanong lang ha. Hindi tayo nagbibintang. Pag ito inalok ng pera ni Tamba, makakatanggi kaya? Kayo na lang mag-isip, kung alokin to ng pera, makakatanggi kaya? Alokin to ng napakalaking proyekto. O ito para sa inyong party list. Ganyang kalaki. Sumunod ka lang sa akin. Banatan nyo. Si BP Sara, halimbawa lang, banatan nyo pag nagkaroon ng hearing. Sa tingin mo, hindi niya tatanggapin? Wala ngang alam. Anong alam nito sa politika, ha? O sige, tanggapin ko na. Total, wala naman din akong alam eh. Ha? Alam nyo yung boboto sa ganitong klaseng tao, yung boboto sa ganitong klaseng party list, wala ding alam. Ayan ang ipagmamalaki niya. Only rice at by soft drinks. Niloloko mo taong bayan, Diwata. Pero ito tingnan ninyo ha. Ano ang sinasabi kong nangyari doon sa party list na One Rider? Ang ginagawa ng mga putang inang mga party list, binapalitan nila yung mga pangalan ng ng kanilang mga party list. Dating mga walang kwentang party list na talo. Ngayon, bago na yung party list, binago rin nila yung pangalan, binago yung advokasya dahil meron pa silang isang try. Ang ginagawa nila, yung mga influencers, yung mga sikat na tao, kinukuha nila. Tapos ginagamit nila. Ito si Diwata ang magiging muka netong party list na to na vendor party list ba yan? Ayan, yung party list na yan. Siya ang magiging mukha niyan. Imaginein mo, si Diwata yung gusto natin manalo. Pero fourth nominee siya. Ibig sabihin, pucha yan, kung isang boto lang, isang congressman lang ang pwede nilang paupuin kapag nag-garner sila ng enough na boto sa buong Pilipinas, si Diwata hindi ito makakaupo kasi pang-apat siya sa lista pila. So ang nangyayari ngayon, itong party list na to, ginagamit yung popularity ni Diwata para iboto ng taong bayan yung party list nila. Pero hindi naman makakaupo ito si Diwata. So magkano binayad sa'yo, Diwata, para ipagamit mo yung popularity mo? Ganyan din ang nangyari sa One Rider party list, di ba? Hindi nila sinabi na buti nga itong party list na to, sinabi pang-apat si Diwata eh. Yung One Rider party list, hindi nila sinabi na second nominee si Busita. Ginamit ni si Busita yung pinaikot nila sa buong Pilipinas para makipag-usap sa mga rider. Ang akala ng mga rider, ang One Rider party list, ang first nominee, si Busita, hindi. Ginamit lang ng One Rider party list si Busita para iboto sila ng mga rider. Nung nanalo, dalawang umupo, buti na lang, nakakuha ng mataas na pwesto itong One Rider party list, nakaupo si Busita. Papaano kung hindi nakaupo si Busita, kung isang nominee lang yung eligible para maging congressman sa kanilang party list? Di na yun, yung Gutierrez na yun. Yung nanalo, yung mistiso na kayabang-yabang. Akala mo pinakamagaling sa Kongreso. Ang bata-bata pa, nagpaparesign na ng Vice President. So nagagamit yung sektor yung mga sektor ng marginalized sector ng pamahalaan, nagagamit po para sa politika ng mga putang ina, hindi naman unang-una sa lahat rider. Katulad ditong mga kasama nito ni Diwata, hindi naman lahat yan mga vendor. Pero para sa vendor, ang nila, pag nakaupo ang mga yan, puta isa yung mga yan sa mga babarat sa mga Duterte.
Kaya ingat kayo, mantakin mo ha. Nag-file ng COC itong punyetang party list na to. Tapos ang pinagsalita nila si Diwata, pang-apat siya. Bakit hindi nagsalita yung first nominee nyo, mga putangina nyo? Question lang. Bakit hindi? So, ibig sabihin, itong putaragis na party list na to, wala talagang balak na paupuin ito si Diwata. Ginagamit nila si Diwata para iboto siya ng maralita. Putangin na yan. Sabi ko sa inyo, basura talaga tong party list system na to. Sige, anong sasabihin ni Diwata? Proud na proud pa. Yung kanyang party list. Kung talagang seryoso kayo sa advokasya nyo, yung number 1, yung first seat ang anuhin ninyo. First seat ang pagsalitain nyo dyan. Hindi yung nagbayad sila ng isang tao na uupo, kunyari, pero sa pang-apat na posisyon. Ibig sabihin, kung makakuha man sila ng matataas na boto, makapagpaupo sila ng 3 kasi ang pinakamarami 3 Si Tingog, tsaka Teachers CIS at tsaka Tingog yung nakapagpaupo ng 3 na mga representative dahil sila yung pinakamaraming boto nakuha. Putya, ang lalakas na yun, kayo pa kaya. So ibig sabihin ito si Diwata, ginagamit nyo lang siya para iboto kayo. Pero hindi naman talaga siya yung plano nyong iupo diyan, kakapal ng mga mukha nyo. Tulad din ng panggagamit ng one rider party list sa mga rider. Buti na lang nandiyan dyan si Busita kahit papaano. Papaano kung sa susunod na eleksyon, hindi na makaupo si Busita, di putya, wala na. Ano na mangyayari sa mga rider? Di wala na kayong representative. Mas madalas pa yung kapartner ni Busita Mas madalas pa yung kapartner ni Busita sa pag-scrutinize sa budget ni Inday kaysa tumulong sa mga rider. Yan ang mahirap sa inyo. So yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors. Yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Ha? So, kung congressman ka na, anong gagawin mo? Magpapagawa ka ng mga palengke? Gago. Yung mga palengke, saklaw yan ng mga local government. Bawat LGU, barangay, may mga kanya-kanyang palengke. Anong gusto mo? Para yung mga walang pwesto, lalagyan natin ng pwesto. Saan? Sa labas ng bahay mo? So, ganon. First nominees po namin, kasama ko sila. Nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung 3. Bakit ikaw nagsasalita? Sila pala yung 3. Paano? Ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon. Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Tangina yan na. Listado. Puta, nagpaakyat kayo ng tanga sabihin mo, hindi po, ganito po kasi. Sa aming 4, ako lang yung vendor. Yan 3 na yan, hindi naman mga vendor yan. Siyempre, vendor party list kami. Ako vendor, ako magsasalita. Ang hirap na magsalita sila, hindi naman sila vendor. Umpisa pa lang, talo na Ay, naku, ang kakapal ng mga muka. Ibang klase. Voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga... Sabi niya para daw madaling lapitan. Nakita ko yung mga video mo Pag nilalapitan ka, magpapapicture lang sa'yo, galit ka.
Oh, meron nga nagpapabati. Kuya, birthday ko nga Diwata, birthday ko ngayon, pabati naman. Lilipas din 'yan. Ang sungit-sungit mo kaya. Ikaw nga lang yung ikaw nga lang yung pangit na ang hirap-hirap lapitan eh. Oo, magpapapicture lang sa'yo, susungitan mo. Mga picture na yan. Tangin na nga, picture nga lang, di makalapit sa'yo. Gusto mo pa, lapitan ka ng mga vendor. Di ba? O yung mga mo nga yun mga nagpapapicture sa'yo, lumamon pa sa'yo yun. Nagbayad pa sila nung Paris mo na wala namang kasarap-sarap. O tapos, putya, lumapit sa'yo, pagtapos nilang kumain, lumapit sa'yo, magpa-picture lang, pa-shoutout lang, putya yan, ayaw mo pa, nagagalit ka, kesyo busy ka. Pero kapag ka malalaking influencer nagpunta sa'yo, yan sila Rosmar, yung mga malalaking mga, sila Corina Sanchez, sila Marvin Agustin, puta may panahon ka. Pero kapag yung mga customer mo na bumili sa'yo, magpapapicture lang, galit ka. Aba, utangin na kung noon nga hindi ka malapitan, ngayon pa. Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Maganda. Maganda ang panimula. Maganda ang hangarin. Maging boses ng mga vendors. Maganda, maganda. Totoo, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Maganda yung hangarin ni Diwata. Tuloy. Di lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. Ayan. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng Vendor Party List. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. First question. Eto na, yari na. Mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Plapler. Magkano na ang pares? Hindi. Iba pala yung tanong. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo? Anong sir? Tumayo ka nga dito sa harapan ko? Tumayo ka sa harapan ko! Gago! Anong sir? Hindi. Walang ganan. Tinawag mo kasing sir. Baka magalit yan. Buti na lang hindi ganun si Diwata, Yung nagagalit pagka tinatawag na sir. Sir. Yun ng Diwata. Pang ilang nominee po kayo ng... Tataranta na si yung taga-Rappler nataranta na. Mukhang nagandaan sa beauty ni Diwata. Vendor po ba o vendors po? Vendors Party List po kami. Vendors party. At Letter B o letter V? ang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat siya. Take note, pang-apat siya. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, sorry. Ang Natataranta sa kuya sa beauty ni Diwata. Na-smile lang kasi ni Diwata kaya natataranta ka na. sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng Vendor Party List ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming Marami na pong kooperatiba, sir. Sorry. Tama. Hindi, hindi natin sinusuplak yung idea ni Diwata. Maganda yung kanyang, yung kanyang puso. Kaya lang, ang pagtakbo po kasi hindi lamang po sa puso. Hindi po nadadaan lang yan sa puso-puso. Maganda yung puso ni Diwata na magkaroon ng kooperatiba, pero hindi mo kailangan pumasok sa party list para magkaroon ng kooperatiba. Sir? Gawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po
yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Dapat hindi party list, sir, ang tinakbo ninyo. Dapat ang tinakbo ninyo, nag-mayor kayo, para ayusin, bigyan kayo ng pwesto. Hindi, ako, nagiging ano lang ho tayo dito. Hindi natin pinupuna si Diwata dahil sa hindi maganda yung kanyang hangarin. Maganda yung kanyang puso. Kaya lang, dito kasi, ramdam na ramdam ko, na ginamit lang siya ng party list. Kasi sikat siya. Not really because gustong may magawa nung party list. Remember, marami ng party list sa Kamara. Pansinin ninyo, hindi lahat ng party list nagfa-function na ayon dun sa kanilang advokasya. Kita nyo nga yung one rider party list 'Di ba? Si Busita lang ang nagtatrabaho para sa mga rider. Pero yung nominee nila na number 1, ano ginagawa? Nagkakalat ng tae doon. Puna lang ng puna kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi naman porket party list ka, pumasok ka dyan, na nominee, naboto yung party list, nanalo kayo, yung gagawin nyo ay matik na yung advokasya ninyo. Hindi po. Hindi ganun ang istorya niyan. Marami pong party list dyan na iba-iba ang pumasok pero wala namang ginawa para doon sa kanilang tunay na nire-represent. Kasi when you say party list, marginalized na nire-represent mo. Ang problema, pag naging kongresista ka na o naging representative ka na bilang party list nominee at nanalo kayo, hindi na yun ang ipaglalaban mo. Unless ikaw talaga yung mamumuno. Kung ikaw talaga yung mahahalal. Ito nga ang problema natin Maganda sana ang puso ni Diwata. Ang problema lang, pang fourth nominee siya. Ano ngayon, banat bay, kung pang fourth nominee siya? Hindi po nananalo ang pang fourth nominee. Pag nanalo ang party list, usually isa lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa lang ang nananalo ng 3 nominee. The rest, puro 2 seats lang. And 1. Isa lang ang nananalo ng 3. Yung number 1. Hindi na umaabot sa number 4. So kung manalo tong vendors party list, hindi magiging representante si Diwata. Bakit siya naging fourth nominee? Akala ko ba he wants to represent the vendors? Hindi naman pala siya ang uupo. Sana naging endorser ka na lang. Sana endorser ka na lang. Hindi ka na dapat naging nominee kasi hindi naman ikaw uupo. Pang fourth ka. So sayang lang, yung ganyan mo. Bakit ikaw ang pinaharap? Kasi ikaw ang sikat. So alam nyo, ito ang tinatawag natin na hindi sila nagpapakatotoo. Hindi si Diwata, baka nga, hindi ko nga sure kung alam ni Diwata to Alam mo ba, Diwata, na hindi ka naman magiging representative? Pag fourth nominee ka, kahit mag-number 1 kayo, which is impossible. Ang posible lang ngayon, alam naman natin, ang malakas dyan, ACT-CIS at saka One Rider Party List. So, imposible kang umupo bilang kongresista at representante. Ano pinagsasabi mo? Bakit ikaw ang nagsasalita? Sabit yan. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Kumpe, alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit hindi tinanong niya nung mga medyang naandyan Pang fourth ka lang, hindi ka naman uupo, bakit ikaw nagsasalita? Kasi nga, ginagamit lang siya nung party list niya. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Ay, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung okay. 3. Oo, bakit ikaw yung
mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yan po kasi ang problema ngayon sa party list system na gusto ko sanang i-emphasize natin ngayon sa pagkakataon na ito. To educate the people pagdating po sa pagboboto ng party list. Magandang pakinggan, meron pa nga dyan, probinsyano, kung ano-ano pang mga party list dyan, na maganda sanang pakinggan, ang advokasya, ganito, ganire, Pacman, o ganito, o ito. Alam mo yun, magaganda sana yung advokasya, ang problema, yung mga nauupo, hindi natin kinikilatis. Binoboto lang natin yung partido, yung party list, yung pangalan ng party list, tapos kung sino man yung mukha nun. Ito wala akong biro ito. 2 beses tumakbo si Mocha ng party list. Yung una, hindi talaga kanya yon. Ito po ay party list ng isang tao na kaibigan namin, na kasama namin, na pinaniniwalaan namin yung paninindigan sa buhay, at kinuha si Mocha. At kami naman po ay okay, walang problema. Kaya lang gusto si Mocha ang manguna doon sa pangangampanya. Mauna ang maging mukha ng party list na yon. Hindi po ako pumayag at hindi rin po pumayag si Mocha na maging second nominee. Bakit? Kasi, paano kung ang manalo isang nominee lang, which is karamihan o kadalasan ang mananalo lang isang nominee lang, yung first nominee lang. Mukha mo yung hinarap. Mukha mo yung nagsalita. Ito yung advokasya mo. Ito yung sinasabi mo. Tapos, hindi naman pala ikaw ang uupo. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Niloloko mo lang yung tao. Kaya sabi ko noon at sabi rin ni Mocha, hindi tayo papayag nang hindi ako ang first nominee kasi ako magsasalita. Ako magsasabi sa kanila nung advokasya, tapos hindi naman ako uupo. Di para ko niloko yung tao. Kaya naging kasunduan nun, talagang first nominee si Mocha. Yung pangalawa naman party list, talagang party list na po namin yun. Na kung saan siya talaga ang first nominee, siya rin ho talaga ang pinakapinuno ng party list na yun. Kanya po yun. Bakit kanyo? Kasi nga, dapat kung ano talaga yung tunay mong advokasya, kung ano talaga yung tunay mo nire-representa, dapat pag nanalo yan, ikaw mismo ang uupo at lalaban doon sa pinaglalaban mo. Ang problema dito, mga kababayan, yung mga party list ngayon, not only this party list, including other party list, ang mukha nila yung sikat, pero nansad sila, number 2 or number 3 na nominee. So pag nanalo yon, hindi naman sila ang uupo. Pero ang sinasabi nila, yung advokasya nila. Nakukuha niyo yung picture? Halimbawa, si artista, kunwari isang artista, meron akong party list. Ang advokasya ko ay sa mga mangingisda, halimbawa lang. Dahil ako isang mangingisda. Pero pag tinanong mo, anong nominee ka? Pang ilang ka? Pangatlo. So pag nanalo yung party list mo at isa lang ang nakuha, hindi ikaw magiging congressman o representante namin? Hindi. Bakit ikaw nagsasalita? Nagigets nyo? Yun ang problema ko dito kay Diwata. Bakit si Diwata ang nagsasalita? Bakit si Diwata ang may advokasya pero imposible naman siya maupo? Dahil walang nauupong 4. Kadalasan, 3 lang. Swerte na nga pag makatatlo sa nominee ka sa party list pag sobrang taas ng threshold. Kasi may threshold yan Kung sobrang taas ng boto mo, dun lang uupo yung 3. Hindi pa aabot sa pang-4. Nagigets nyo? Okay sana Ako, sa totoo lang kung first nominee si Diwata, malamang gusto ko itong party list na to. Walang biro. Bakit? Kasi naman, totoo naman, lehitimong vendor si Diwata.
lehitimong from the scratch, from zero, naiangat niya ang vendor. Totoo naman. Let's give it to that person. Totoo yan. Kaya ako, kung sakaling first nominee siya, ay baka ikampanya ko pa ito nang kahit hindi ko kilala. Kasi naniniwala ako dun sa pinaglalaban niya. Kailangan maging mga negosyante, mga Pilipino. Okay yan, maganda yung pinaglalaban niya. Kaya lang, dito, halatang ginagamit lang siya nung may-ari ng party list. Ikaw talaga. Nako. Banat bay, binuking mo naman. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika. Grabe, maralita. Para sinasabi mo, ate, maralita si Diwata. Tsaka mga mabababa. Grabe yung nagtanong dito, ha? Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata, Maganda sana, Kaya lang, hindi naman ikaw ang uupo. Para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat. Baka sabihin ng iba, oo nga, Banat Bay, hindi siya ang uupo, pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor, Narinig ko na yan. Ang dami niyan, party list sa loob ng Kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP Sara Duterte. Wala nang iba, hindi nila ipinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, dapat buwagin yung party list, Ako, mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismong merong, alam mo yun, may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda, hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. Pero sana, mawala na yan, mawala na yung party list. Sana talaga ang tatakbo dyan, kunwari, ikaw ay talaga mangingisda, ikaw mismo tatakbo at ikaw ang iboboto ng tao. Kasi makikita mo, yung puso talaga ng mangingisda ang ipaglalaban niya. Kasi totoo siya. Dito, sana tumakbo na lang si Diwata para pag binoto ka namin, Diwata, ang ipaglalaban mo talaga yung vendors. Hindi yung party list mo iboboto. Pag nanalo party list mo, wala ka naman sa posisyon. Ang nandun, yung tatlo, o baka isa, o baka dalawa, na imposible, hindi ako naniniwala na ipaglalaban yung mga vendors. Yun ang totoo. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot pa tayo para ginagago nyo ng mga Pilipino Po. Diwata, anak ng tokwa talaga, oo. Buisit? One Canadian, thank you. Hello. So ito, si Diwata, Paris Overload, mga kababayan. Kung hindi ka ba naman sintu-sinturin, di ba? Sumikat ka lang dahil sa Paris Overload mo, sa Seek Enjoy mo, tapos, ang lakas ng loob mo na tumakbo sa politika. Anong alam mo sa politika? Di ba? Pero ako, tulad na sinabi ko kanina, hindi ako nabigla dito sa pagpa-file nitong si Diwata. Kasi ang dami ngayon ng mga influencer, mga kababayan, na ginagamit ng mga politiko. Yung mga sikat na mga content creator, yung mga sikat na influencer, kung makikita mo ngayon, aligaga sila, kaliwat kanan ang pabibo nila gamit ng mga politiko. 'Di ba? Kaya hindi po ako hindi ako na-surprise dito sa pagpa-file ni Diwata. Mas nawindang ako doon sa kaibigan ni Cocholi. Si Diwata kasi, sikat si Diwata. 'Di ba? Pag sikat, alam mo na. Kung sikat, alam mo na kung ano yung mangyayari. 'Di ba? Gagamitin. 'Di ba? Ang politika kasi dito sa Pilipinas, usong-uso dito ang gamitan sa politika sa Pilipinas. At tandaan nyo, si BP Sara nagamit, 'di ba? Dahil ang mga Duterte,
popular sa larangan ng politika, kahit si VP Sara Duterte, nagamit yan. Di ba? Noong 2022 election. At nung napakinabangan na, wala na. 'Di ba? It's a puwera na. Ang tingin nila ngayon, kalaban na. 'Di ba? Kalaban na. Tingnan niyo nangyayari ngayon. Oh. Na kung hindi kay BP Sara, hindi mga nanalo yung mga inayupak na 'yan. Oo. Pero nung nanalo na, nakapwesto na, wala na, kalaban na yung mga Duterte. 'Di ba? Oh, babalikan natin 'yan mamaya si BP Sara Duterte. Itong si Diwata, mga kababayan, alam na alam natin kung ano yung nangyayari dito. 'Di ba? Sikat na sikat eh. Kasi nakita ko fourth nominee siya eh. Fourth nominee. So ibig sabihin, may una, may pangalawa, may pangatlo bago siya. So ibig sabihin nito, kailangan nila makakuha ng 1.2 million na boto bago magkaroon ng seat itong si Diwata. So kailangan niya mag-produce ng maraming boto. Okay, sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng kanyang popularity. So kaya siya nandyan. 'Di ba? Kasi kung talagang ang gusto nilang iupo ay si Diwata, dapat first nominee yan. First nominee yan. Kasi eto si Diwata, alam natin mananalo ito eh. Pag tumakbo ito, kung halimbawa siya lang mag-isa, oo, siyang first nominee. Halimbawa, siya yung unang-una na magkakaroon ng pwesto dyan sa party list, kung ano mapungin na ng party list na yan, makakakuha ng pwesto to eh. Kasi maraming following si Diwata. Pero, syempre, mauutak ang mga politiko, lagay ka namin sa fourth nominee. Para kami munang tatlo. Oo. Kami munang tatlo ang uupo bago ikaw. So, ibig sabihin, kailangan mo muna mag-produce ng napakaraming boto, ng milyon-milyon na boto, para ikaw ay makakuha ka rin ng upuan. 'Di ba? Oh. Sabihin na natin, makakuha lang ng 300,000 votes itong vendor party list na ito. Aba, nakakatiyak tayo na may isang upuan na sila. 'Di ba? No. May first nominee. Pero si Diwata nga. Oo. Yun ang sinasabi kong gamitan sa politika. Pero hindi ko naman sinasabi na ginagamit nila gagamitin nila si Diwata. Pero, bakit? 'Di ba? Bakit ganun? Bakit fourth nominee imbes to first nominee? Kasi siya yung sikat eh. 'Di ba? Siya yung sikat. So, ibig sabihin, siya ang makakapag-produce ng mas maraming boto. Kasi siya yung kilala eh. Dapat first nominee siya. Bakit fourth? Oh, kayo na sumagot. 'Di ba? Kaya tama itong sinasabi ni Rendon. Tama itong sinasabi ni Rendon Labador, mga kababayan. Oo. Ang sabi ni Rendon, baka akala ni Diwata magluluto lang, magtitinda ng Paris. Paris tuloy, ng Pares. Pakitanong naman kay pakitanong kung alam niya ang pinapasok niya. Nag-aalala ko para sa kanya. Tama naman eh. Si Rendon, nakukupalan ako dito kay Rendon sa mga sinasabi dito kadalasan. Pero dito sa sinasabi niya ngayon, I agree. Ray Dino, hello, magandang gabi ah. Oy, may Ray Dino, sa'yo ba galing yung sombrero na binigay sa akin ni Boss Dada? Sabi sa'yo daw galing yun eh. Ha? Oh, maraming salamat kung sa iyo galing yun Okay? Oh. So baka sabi ni Rendon, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pare sa Kongreso. Pakitanong nga kung alam niya yung pinapasok niya. Nag-aalala ako para sa kanya. 'Di ba? Tama yung tanong ni Rendon eh. Ang tanong, alam ba ni Diwata talaga yung pinapasok niya? 'Di ba? Oy, Jasmine Abibuwag. Thank you so much. Oy, Wapakel, hello, magandang gabi ha. Oo. The Singing Karen, Sherwin Lopez, hello. Kung hindi mo alam yung papasukin mo, wag mong ipilit. Oh. Utuin ka lang ng kung sino-sino, magpapauto ka naman. Pero kung uto-uto ka, wala tayong magagawa. Kundi siyempre, magpapadala ka doon sa mga pang-uuto nila, di ba? Oh. O, di ba? At least alam nyo na ngayon. Now you know. Oh. Nako, eto, tanggalin na ho natin yan. Eto nakakatawa. Ang birang buhay ito. Ginawa na hong katatawanan, mga kababayan. Eto nga, ginawa ng katatawanan ho itong pagpapail ng COC. Ng 7 kuba ng buhay to. Ano ba naman yan? Oh, eto na. Nakita ko na ho. Eto.
Tingnan natin to. Sino naman to? Oh, ayon sa balita. Oh, ayan oh. Anong sabi sa balita? Kami ang boses ng vendor, di ba? Naghain ng kanyang kandidatura para sa 2025 midterm election ang social media influencer na si Diwata bilang fourth nominee ng vendor party list ngayong Miyerkules, Oktubre 2. Ayan ho, mga kababayan. Oh, ayan ho. Oh, di ba? Oh, ha? Puta, buhay to. Ha? Oh. Ayan. Oh, para maiba naman ho tayo. Ayan, si Diwata. Oh, pambihira, pang-apat na nomi daw siya. Oh, ayan oh. Oh, ba? Oh, ha? Oy, baka pasukin mo kay OGC ha. Oh. Aray ko. Oh, Diwata. Oh, may kasama siya. Oh, di ba? Oh, mga kababayan, ang isang party list ay kinukompose po ng 5 katao. Ito ho, sila ho ay mga vendor. Ayan, oh. Si vendor 1, si vendor 2, si vendor 3, si vendor 4, si vendor 5. Mukha bang vendor yung mga kasama niya? Misa nakiklickbait to tayo no? Ay, pakuan tubig. Misa nakiklickbait to tayo Alam niyo ibig sabihin ng clickbait? Oh. Ito, na-clickbait na naman ho tayo. Bakit? Oh, baka dito sa 4 na to, ang vendor dito, ito. Itong si Diwata lang. O, itong mga to, tingin nyo mga vendor yan. Itong mga nakamerkanang ito, mga vendor yan. Tingin nyo mga vendor ho to. Itong lalaki nakamerkana, ito. O, mukhang hindi, ayan, vendor din yan, no? O, diba? Naki-clickbait to tayo. Aba, pag lahat ng vendor, iboboto yan. Diba? Hindi, inaano ko lang mga kabayan. Party list, papasok sa Kongreso. Pagdating doon, ano ho ba ang may tutulong ng party list? Marinel Kagayungan. Diyos ko, ginamit lang si Diwata. Clickbait nga po Kasi si Diwata talagang vendor. Pero tingin ho ninyo, itong mga to, vendor itong mga to. Yung mga yan, vendor yung mga yan. Vendor party list. Mukha bang vendor si kuya, yung mataba? Ito si ate, mukhang vendor ba yung mga yan? Pinagluloko na lang ho Pilipinas. Grabe. Ay buhay. At least Diwata. Di ba si Diwata? Di ba? Grabe. Ay, ayoko na kay Diwata. May naalala ho kasi ako mga pampagul lang yan. Di ba? Mukhang mga elitista. Di ba? Ay, nako. Ginagawa na hong katatawanan, mga kababayan. Ito hong ito hong pagpapile ng COC. Grabe, ginawa na hong katatawanan nila. Magkano kaya kay Diwata? Yung BHW rin BHW yung mga doktor doon. 1 to 2 nominee lang maupo kapag nanalo yan Diwata, walay nagamit lang. Tapos pag andyan na sa Congress, magkakalat ngayon kanya-kanya nakaw sa kaban ng bayan. Di ko entertain ya, sir, sabi ni Ma'am Margaret Magsaysay. Sila ang boss ni Diwata. Ay, ganon. Alam na this. Clickbait nga ho yan. So, there you go mga kapatid. Yan yung mga naging opinion ng mga banateros, including Dan Chan. So, I agree din naman sa mga sinabi nila na ginamit lang talaga si Diwata dyan. Alam naman natin yung purpose ng party list na yan.
marami na rin talagang nabudol. So, this time, hindi lang po sa mga kandidato tayo mag-ingat. Pati din sa mga party list na yan, karamihan naman sa kanila, hindi din naman tumutulong. Kumbaga, puro lang sila pasikat, kagaya ng nangyayari sa Kongreso ngayon, which is tama din naman sila sa mga naging comment nila. Sayang lang kasi wala yung kay Jay. Hindi ko rin kasi sure kung nakapag-comment siya. But anyway, at least nandyan sila, sila Banat pa, si Coach Oli, si Boss Dada, si Master Judea, and si Brothers Traveler, si Mr. Dan Chan. So, yeah, sana nag-enjoy kayo. Minsan, kwela din yung mga comment nila. Nakakatawa din, di ba? Kaya, kilala naman natin yung mga banateros talaga. Talagang nakakapag-pacify sila minsan ng, pagka minsan nai-stress, kagaya ko. Minsan pag nalulungkot ako ganyan, lagi ko silang pinapanood kasi nahahaluan nila ng kakwilahan. Minsan pag nagbibigay sila ng comment nila, nakakatawa yung mga binibitawan nila. Kumbaga mga matatalinong pagbibigay ng opinion. Yan sila kasi mga matatalino yung mga yan. Kaya, I salute them. So, yun muna mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo ngayon. Though, syempre, alam naman natin na hindi naman tayo nagda-down ng tao. Alam naman natin yun, di ba? Though, tama din naman sila na, yun nga, totoo naman talaga na nagamit si Diwata dito ng party list na ini-endorse niya. So, yan. Until next video. Thank you. Bye-bye. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.